si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay ng malaking benepisyo sa milyon-milyon bata at nagpapalakas sa kabuhayan ng mga magsasaka ang National Milk Feeding Program na hatid ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center o DAPCC. Mula nang sinimulan ito noong 2019, nakapaghatid na ang programa ng mahigit 137 milyong pack ng gatas sa mga batang kulang sa nutrisyon sa buong bansa. Bukod sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga bata, nakasupply rin ito ng higit 130,000 trabaho sa sektor ng dairy farming. Nitong kamakailan lang ay nasa 11 miyembro ng Local Terrorist Group o LTG ang sumuko sa operating troops ng 90th Infantry Bigkis Lahi Battalion o 90th IB 6th Infantry Division ng Barangay Ladtingan, Pikit sa Cotabato. Kasabay nito ay sinuko rin ng mga dating rebelde ang iba't ibang kagamitan, armas at pampasabog. Samantala ay pinuri naman ng pamunuan ng Army ang Bigkis Lahi Troopers sa pagsasaayos sa pagsuko ng mga dating miyembro ng LTG na pinili ang landas tungo sa kapayapaan at muling makasama ang kanilang mga pamilya. Ito po ang tamang araw na magpa-full tank para sa ating mga motorista. Dahil epektibo ngayong ika-10 ng Setyembre ang mahigit pisong rollback sa produktong petrolyo. 1 peso and 55 cents ang binaba ng presyo ng gasolina. Sa diesel naman ay 1 peso and 30 cents ang bawat singil, habang 1 peso and 40 cents ang rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ito ay dahil sa pagbaba ng demand sa China at Estados Unidos, gayon din ang pagtaas ng bilang ng supply. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 14. Mahigit pisong rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Pastor Apollo Kibuloy haharap muna sa mga kasong kriminal sa Pilipinas bago isuko sa Estados Unidos. Alice Go mananatili sa kustodiyan ng kapulisan. Pagdinig sa sinibak na alkalde magpapatuloy. Bulk carrier sa Red Sea, binomba. 3 tripulanting Pinoy ligtas nang nakauwi sa bansa. Rubilen Amit itinanghal na kampyon sa Women's World 9-Ball Championship 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Kahapon ika-9 ng Setyembre ay sinagawa ng lungsod ng Makati at Department of Foreign Affairs o DFA ang Passport on Wheels sa lungsod. Layo nitong ilapit ang serbisyo sa mga residente ng Makati para hindi na ito mahirapan pa kumuha ng aplikasyon sa passport at renewal. Dahil dito ay hindi na kinakailangan pang pumunta sa tanggapan at opisina ng DFA para sa magiging proseso. Nais imbestigahan ng Kongreso ang pagkakasangkot ng mga hinihinalang personalidad ukol sa pagtatago ni KOJC Pastor Apollo Kibuloy dahil anila sa oras na ito'y mapatunayan kinakailangan itong mapanagutan. Para sa detalye tunghayan ng balitang ito. Mas maraming mambabatas ang naniniwalang maaaring managot sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagkanlong kay Pastor Apollo Kibuloy na isang pugante, lalo na't siya ang namahala sa mga ari-arian ni Kibuloy kabilang ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Davao. Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, maaaring managot si Vice President Sara Duterte at Senador Bato de la Rosa sa obstruction of justice dahil sa pagpapalito sa mga otoridad ukol sa kinaroroonan ni Kibuloy.
Pahayag naman ni Taguig Representative Pami Zamora, dapat seryosohin ng dating Pangulo ang mga paratang na ito dahil ang malapit na ugnayan niya kay Kibuloy ay binibigyan ngayon ng matinding pagsusuri. Dagdag pa niya, ang batas ay dapat may pantay na ipatupad sa lahat anuman ang posisyon o impluensya. Ayon sa Kongreso, kung mapapatunayan ang mga paratang, kailangan panagutin ang mga sangkot kabilang ang obstruction of justice. Ipinahayag ng mga mambabatas ang kanilang suporta sa nagpapatuloy na investigasyon upang matiyak na ang katarungan ay manaig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Muling nakamit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pangalawang magkasunod na taon ang parangal mula sa Komisyon ng Wikang Filipino o KWF. Personal na tinanggap ni MMDA Chair Romando Don Artes ang selyo ng kahusayan sa serbisyo publiko Antas 4 kasama ang iba pang opisyal ng ahensya sa flag raising ceremony nitong Lunes. Bukod sa serbisyo ay kinilala rin ang malaking ambag ng mga plataforma online ng ahensya sa pangwikang aspeto tungo sa mas epektibong pagpapatupad at pagpapaabot ng tungkulin pang publiko. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng Mpox umabot na sa 14. Mahigit pisong rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Pastor Apollo Kibuloy haharap muna sa mga kasong kriminal sa Pilipinas bago isuko sa Estados Unidos. Alice Go mananatili sa kustodiyan ng kapulisan. Pagdinig sa sinibak na alkalde magpapatuloy. Bulk carrier sa Red Sea, binomba. 3 tripulanting Pinoy ligtas nang nakauwi sa bansa. Rubilen Amit itinanghal na kampyon sa Women's World 9-Ball Championship 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Natitirang 3 sa 17 Pilipinong tripulante ng SW Northwind Vessel 1 ang nakauwi na ng bansa nitong weekend. Ito ay matapos salakayin at bombahin ng mga rebeldeng Houthi ang kanilang sinasakyang bulk carrier sa Red Sea. Nakaagapay naman ang Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng pinansyal, pagkain, transportation assistance at hotel accommodation para sa mga apektadong marino. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsibak sa pwesto kay Norman Tansinco bilang Bureau of Immigration Commissioner. Ito ang kinumpirma ng Presidential Communication Office. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tuluyan ang sinibak sa pwesto si Norman Tansinco bilang Commissioner ng Bureau of Immigration o BI. Ito ay matapos na aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rekomendasyon ito ng Justice Department kaugnay ng hindi pagresolba sa mga isyong kinasasangkutan ng BI. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, patuloy itong nakikipag-ugnayan noon sa BI para maresolba ang ilang mga isyu nito. Kabilang na dito ang umano'y pag-aproba ng visa sa mga peking korporasyon. Nauna na rin niyang itinuro ang mga tauhan ng BI na tumulong sa pag-alis ng bansa ni dismiss Mayor Alice Go at ng kanyang mga kasamahan. Kaya naman wala na umanong kumpiyansa si Remulla kay Tansinco, kaya inirekomenda sa Pangulo na palitan siya sa pwesto. Ayon naman kay Tansinco, wala pa siyang natatanggap na formal na anunsyong nasibak na siya. Nabalitaan niya na lamang umano na tanggal na siya sa pwesto sa mga balita sa media.
Payag naman ng PCO ang aksyong ito ay paalala ng pamahalaan sa mga presidential appointees na gawin ng mabuti ang kanilang mga tungkulin. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa mahigit 1,300,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa baybayin ng Bataan. Base sa pinakahuling ulat ng sitwasyon, isinaad ng PCG na nasa higit 1,304,000 litro na ng oily waste ang nakolekta mula sa ika-19 ng Agosto hanggang ika-8 ng Setyembre. Gayunpaman, ang ship-honing operation ay magpapatuloy upang matiyak na ang lahat ng IFO cargo ay makukuha mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. Ayon sa PCG, matatandaang bago lumubog ang nasabing tanker, tinatayang nasa higit 1,000,000 litro na ng langis ang dala nito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, aktibong kaso ng MPOX umabot na sa 14. Mahigit pisong rollback sa produktong petrolyo, epektibo ngayong araw. Pastor Apollo Kibuloy haharap muna sa mga kasong kriminal sa Pilipinas bago isuko sa Estados Unidos. Alice Go mananatili sa kustodiyan ng kapulisan. Pagdinig sa sinibak na alkalde magpapatuloy. Bulk carrier sa Red Sea, binomba. 3 tripulanting Pinoy ligtas nang nakauwi sa bansa. Rubilin Amit itinanghal na kampyon sa Women's World 9-Ball Championship 2024. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.